Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga viewers, sa ating mga kaibigan diyan na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. Muli po tayo po ay ngayon ay naririto upang magbahagi uli ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At ito po yung lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At binabati ko po ang lahat ng buong kabuuan ng Apostolic Independent Mission, ang Church of the Lord Jesus Christ, at binabati rin po natin si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay na Sister Deborah, at gayon din po si Pastor Marlon Kapalungan, Pastor Ronnie Rodriguez. Binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating kapatiran dyan sa Cavite, si Brother Joel Haspi at ang kanyang may bahay, at kay Brother J.R. Adobas, ating Pastor Adobas, at kay Brother Mark A. de la Peña. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, kay Brother B-Boy Alones at ang kanyang may bahay dyan sa Bagumbong. Binabati rin natin sila Brother Ruben, at sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At gayon din sa aking mga kapatid na Sister Arlene Guevara at si Sister Ariela na nasa Dubai sa ngayon. At bago po tayo magpapatuloy sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan, tayo po ay daraan sa isang panalangin. Takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Aming mga pagkukulang sa iyo sa isip, sa gawa, Panginoon. Ay patawarin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Kami po muli magbabahagi ng iyong mga salita. Ituro mo po sa amin, Lord, ang iyong mga daan. Kayo po ang mangaral sa amin at magturo sa amin kung paano namin tutuparin ang iyong mga salita. Marami po salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay miyabati rin natin Sister Michelle Ayag na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At ng isang araw po ng Saturday ay tinapik po natin ang tungkol po sa bautismo. Yung po tinapik natin, yung Matthew 28:19 and Acts 2:38 kung ano yung tamang bautismo. At binabati rin natin pala si Brother Edward Galigar na laging FB Live. So, tinapik po natin yun, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Tinapik natin yun sapagkat napakahalaga po na isa po sa ating mga fundamental doctrine tungkol po sa bautismo. At ito po ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Ang mga katanungan po, mga kaibigan, tayo po ngayon ay may mga tanong na nakahanda rito. Ang tanong po rito ay, masama po ba ang kumain ng dugo o dinuguan sa mga Kristiyano? So, karamihan mga kaibigan sa ating mga viewers ay tinatanong kung masama ba ang pagkain ng dugo, sapagkat ang dugo raw ay hindi raw masama kainin. Sapagkat ang katwiran po nila ay nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain. Ngunit basahin po natin, mga kaibigan, sa ating mga viewers na wala pa po ang kautusan ni Moises, wala pa po ang mga hintil, wala pa po ang mga unang Kristiyano ng una, ay pinagbawal na po ng Diyos ang pagkain ng dugo. Sabi po natin sa unang talata ng Biblia, sa Genesis chapter 9, verse 1 hanggang verse 5. Ito po ang ating maririnig, mga kaibigan. Sabi dito, at binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Eloy. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo
ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Amen. Malinaw po na sa panahon po ni Noe, nang sila po ay nakababa po sa arka, ay ibinilin po sa kanila ng Panginoong Diyos na ang lahat ng mga bagay na may buhay ay magiging pagkain ninyo, kagaya ng mga sariwang pananim, at ang lahat ng mga bagay nito, sabi rito sa verse 4, ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sa makatwid po, sa panahon pa lang po ni Noah, ay ipinagbawal na po ng Diyos ang pagkain po ng dugo or dinuguan. Sapagkat ito po mga kaibigan sa ating mga viewers, ang katumbas po ng dugo ay katumbas po ito ng buhay. Kung titingnan niyo po sa verse 5, at tunay na hihingahan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganib ay hingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hingan ko ng sulit ang buhay ng tao. So ang katumbas po ng buhay, ng dugo ay buhay, at ang katumbas po ng buhay ay dugo sa ating mga viewers. Sapagkat ang dugo po, ito po ay tumutubos ng ating mga kasalanan. Nang una, pagka nagkakasala po mga Israelita, dugo po ng hayop ang pinagtutubos sa kanilang kasalanan. How much more ang dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po napakahalaga nating malaman na kung pinagbabawal po ba sa Kristiyano ang pagkain ng dugo. So si Noah sa panahon niya, wala pa po ang kautusan ni Moises, wala pa ang panahong Kristiyano, ay pinagbawal na po ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. Sapagkat ang dugo po ay hindi po ito talaga pagkain. Ito po ay ginawa pagkain ng mga tao. Kaya po, ito po ay tumutubos ng ating mga kaluluwa. Kaya po ganito rin po ang pagdating po ng kautusan ng panahon po ni Moises, ay ipinagbawal din ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. Pakinggan niyo po sa isang talata dito po sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 15 hanggang 16. Sabi dito, gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng maliit na usa, at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakanin ng dugo, iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. Yung dugo po, sabi ng Diyos, makakain ka ng marumi o malinis. Pero yung dugo ay hindi po pwede talagang kainin. Ayaw ipakain ng Diyos. Diyan pa rin sa Deuteronomy chapter 12, verse 22 hanggang 23. Basa. Sabi dito, kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin. Ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakain niyaon. Eloy. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Amen. Bawal po kainin ang dugo, na yung dugo na siyang kasama ng laman, yung buhay na kasama ng laman, ito po ay ang dugo. Kaya ayaw po sa atin ipakain ng Diyos ang dugo. Sapagkat ang pagdugo pala, ito po pala ay buhay. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At gayon din po ang statement dito sa Levitico Kapitulo 17 at versikulo 10 hanggang 12. Ito rin po ang sinasabi ng talata. Asa? Sabi dito, at sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay.
Amen. Napakalinaw po ng sinasabi ng talata na ang sino mang kumain ng dugo sa sambahayan ni Israel o sa taga ibang bayan na nakikipamayanan sa mga Israelita, kahit yung mga proselyte na nakibayan doon sa Israel, ay pinagbawal din po sila na kumain ng dugo. At pagka kumain po sila ng dugo, sabi ng Panginoon, aking itititig ang aking muka sa taong kumain ng dugo at aking hihiwalay siya sa aking bayan. Sa panahon po natin, mga kaibigan, sa ating mga viewers, yung bayan po ng Diyos ay walang iba kundi ang iglesia. So sa kanila, sa panahon nila, yung po ay Israel. At pinagabawal po ang mga Israelita na kumain ng dugo, at gayon din may mga proselytes na nakipamayanan sa kanila, ay bawal din po silang kumain ng dugo. Mga viewers at mga tagapakinig. Kaya po, may higpit po na pinagabawal ng Panginoon na pagkain ng dugo sa mga Israelita. Kaya nga po ng panahon po ni Samuel ay ni Saul, nagkasala po ang mga tao. Nang sila po ay sinamsam nila yung samsam sa mga Pelisteo, ginawa po nila ay yung mga baka kanila pong niluto at kinain, at pati yung dugo ay kinain din po nila. Sila po ay nagkasala ng malaki sa paningin ng ating Panginoon. Paenggan niyo po, dito po sa isang talata ng unang Samuel 14, ito po ang sabi sa versikulo 33 hanggang 34. Kaya po napakahalaga po na ang dugo ay hindi dapat natin kainin, sapagkat ang dugo ay napakalaki pong pagkakasala po sa ating Panginoon. Okay, basahin po natin. Dito po sa isang talata ng unang Samuel, kapitulo 14, versikulo 33. Ito po ang sabi, mga kaibigan, sa ating mga viewers. At nang magagayoy, kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanyang sinabi, kayo'y gumawang may paglililo. Inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At sinabi ni Saul, magsikalad kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, dalhin sa akin dito ang bawat tao ang kanyang baka at ang bawat tao ang kanyang tupa, at patayin dito at kanin, at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo, at nila ang buong bayan, bawat tao ang kanyang baka ay naging gabing iyon ay pinatay roon. So sila po ay nagkaroon po ng malaking kasalanan. Sa panahon po ni Saul ay nagkaroon po sila ng malaking kasalanan na kumain po sila ng dugo. Kaya po napakabigat po ng kasalanan na pagka ang mga Israelita po ay kumain ng dugo. At gayon din po sa ating panahon sa mga Kristiyano, pagka sila po ay kumain ng dugo, ay tayo po ay nagkakaroon ng malaking kasalanan sa Panginoon. Sapagkat sabi sa Levitico chapter 17 verse 10, ang sino mang kumain ng dugo sa sambahayan ng Israel at sa mga nakikipamayanan sa kanya, aking itititig ang aking muka lamang sa taong itong kumain ng dugo, at siya'y aking hiwalay sa aking bayan. Kaya may higpit po sa ating mga viewers sa Panginoon ay hindi niya po pinapahintulutan na kumain po ng dugo ang mga tao niya, yung kanyang bayan. At maging sa iglesia man ay pinagbabawal din ang pagkain po ng dugo. Painggan niyo po sa isang talata ng Biblia. Nang una po, pinagbawal sa Israel, at ngayon naman po, tanungin po natin ang Biblia, pinagbawal din ba sa mga hintil, kagaya natin? Pag sinabi po kasing hintil, hindi po mga Hudyo. Sila po ay mga labas ng Israel. Sa mga hintil ba ay pinagbawal ang pagkain ng dugo? Pakinggan niyo po sa 15, 19 muna hanggang 20 ng gawa. Ito po ating maririnig. Sabi dito, dahil dito ay ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsisilayo sa mga ikakahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. 29. Sabi dito, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa iyo. Amen. Napakalinaw po ang sinasabi ng talata.
na pinagbilinan po ng mga apostol ang mga hintil na mga sumasampalataya na sila'y magsipag-ilag sa pagkain ng binigti. Yung binigti po, yan po yung kagaya po ng balot. Yung balot po kasi, hindi lumabas yung dugo ng sisiw. Kaya tinatawag po yan na binigti. Pati po yung 1 day old na chicken na sisiw, yun din po ay hindi pinapahintulutan ng Diyos na ating kainin. Sapagkat yun din po ay may dugo sa loob. Yun po ay tinatawag na binigti. At yung pagkain ng dugo, bawal din po. At yung mga inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya po, halimbawa, pag ang pagkain ay hinihandog sa Diyos-Diyusan, hinandog sa kanilang Diyos, ay hindi po natin pwedeng kainin iyon. Sapagkat iyon po ay inihandog sa Diyos-Diyusan, mga kababayan at mga kapatid. At sa pakikiapid, bahagi rin po ang dugo dyan. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, mahigpit pong pinagabawal po ng Biblia. Sabi sa 29, kung kayo'y magsisiilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Sa makatuwid, ikabubuti po natin kung tayo po ay magsisipag-ilag sa pagkain ng dugo, sa binigti, at sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, pinagabawal po sa mga hintil na pagkain din ng dugo. At ganyan din po ang sinasabi ni Pablo sa gawa pa rin ng mga apostol dito sa 21 versikulo 25. Ganito rin po ang statement ng sinasabi ng talata. Basa. Sabi dito, ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisimpalataya ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa binigti at sa pakikiapid. Malinaw po ang sinasabi ng talata na pinagbilinan ng mga apostol yung mga hintil na mga nagsisisampalataya na sila'y magsiilag sa mga inihain ng mga Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, at sa pagkain po ng dugo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers ay hindi po talaga pinapahintulutan ng Diyos na ang tao po ay kainin niya ang dugo. Sapagkat ang dugo po ay hindi po talaga ito pagkain na ibinigay ng Diyos, kundi ito po ay ginawang pagkain ng mga tao. Kaya po pagka tayo po ay kumain ng dugo, ito po ay katumbas ng ating buhay. Sabi doon, ipagsusulit ko ang sino mang kumain ng dugo, ipagsusulit ko sa ganit na hayop, at sa kanyang kapatid, at sa kanyang kapwa-tao, ipagsusulit ko sa inyong buhay. Sapagkat ang dugo po, ito po ay sagrado, ito po ang pinatutubos sa ating mga kasalanan. Ito po ay katumbas ng ating buhay. Kaya nga po, dugo yung pinatubos ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang dugo po, ito po ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ito po ang pangtubos ng ating mga kasalanan. Sayin po natin, ang sinasabi po ng Hebreo, Kapitulo 9. Ito po ang sabi sa versikulo 23. Ito po ang sinasabi ni Pablo, mga kaibigan sa ating mga viewers, na kung ano ang magiging resulta sa dugo na pinapano ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito sa 23. Okay. At ayon sa kautusan, sa 22, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Pagka hindi po nabuhos ang dugo, ay wala pong kapatawaran, sapagkat sabi po ni Pablo na ang lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan po ng dugo. Kaya ang dugo po, ito po ay panlinis. Ito po ay pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po natin pwede itong kainin sa ating mga kaibigan, sa ating mga viewers, at lalo na po sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa mga apostolik na naglilingkod, ay pinagabawal po natin ang pagkain ng dugo at pagkakain din ng mga pagkain na binigti. Yung mga pagkain na hindi lumabas ang dugo, kagaya po ng balot, at kagaya din ng 1 day old chicken na niluluto dyan sa tabi-tabi, ay hindi po lumabas ang dugo, ay pinagabawal din po ng ating Panginoong Kristo sa Biblia. At pinagabawal din po yan ng ating mga apostol na ipinagbilinan po tayo na tayo po ay magsiilag sa mga bagay na iyan, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Ngayon po, meron pa pong isang tanong dito. Sabi rito ay
bawal ba ang sigarilyo? So, ito mga tanong, mga kaibigan, sa ating mga viewers. So, kagaya ay naliwalag natin tungkol sa pagkain ng dugo, pero may humabol dito na ang sabi sa Marcos chapter 7 verse 19. Ito po yung katuwiran na nagkatanong na lahat ng pagkain ay nilinis ng Diyos. Kaya ang katuwiran nila yung Marcos chapter 7 verse 19. Kaya raw yung dugo pwede nang kainin kasi lahat daw ng pagkain nilinis na ng Diyos. Tiga nga natin yung Marcos chapter 7 verse 19. Anong sinasabi dyan? Sabi dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yon, sabi ng Panginoon Jesus, pagka kumain ka, yung kinain mo, papasok lamang sa tiyan at ilalabas sa daanan ng dumihan. Sa mga salitang ito, ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya, ang katwiran ng iba, pwede na kumain ng dugo. Badial yun kasi yung pumapasok sa bibig, lalabas yun sa tiyan, kaya pwede kainin yung dugo. Yun po ang katwiran nila, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pero ang pinag-uusapan po rito sa contextual ng talata, ay tungkol po ito sa mga apostol na kumain po sila ng tinapay na hindi po naghugas ng kamay. At sa mga tradisyon po nila, sa mga tradisyon ng mga Hudyo, ay hindi ka pwedeng kumain pag hindi ka naghugas ng kamay. Yun po ay sinasabi sa Marcos chapter 7 verse 7. Basahin natin yung 7. Sabi dito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan, sa pagtuloy. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. May sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, na walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na sila pinanghahawakan nila yung mga utos ng mga tao. Kaya pagka utos po ng tao ang susundin natin, yung ating pagsamba po ay walang kabuluhan. Ito sa mga Hudyo, pag hindi kumain pag kumain na hindi naghugas ng kamay, karumal-dumal po sa kanila yun. Ginawa ng Panginoong Hesus, pinagtanggol po ng Panginoong Hesus ang mga apostol. Nasabi ng Panginoong Hesus na ang pumapasok sa bibig ay siyang hindi nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ay siyang nakakahawa. Ano naman kung mga apostol ay kumain sila na hindi maghugas ng kamay? Kung nakasama sa kanilang tiyan yung kanilang kinain, ang tiyan lang naman nila ang sasakit. Hindi naman sasakit yung mga tiyan ng mga Hudyo. Kasi sa kinain nila, hindi naman nakakahawa yung kinain nila. Halimbawa, pagka ako ay kumain ako ng tinapay at yung tinapay na nakain ko may lason, ako lang po ang mamamatay. At hindi sila mamamatay. Hindi sila mahahawaan doon sa aking kinain. Pero yung lumalabas sa bibig ng tao, yun po ang nakakahawa. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nila doon na sa pamamagitan nito ay nililinis ng Panginoon ang lahat ng pagkain. Hindi po kasama yung dugo sa tinatawag nilang grow, at glow foods. Hindi po kasama ron ang dugo. Kaya ang dugo po ay hindi po pagkain, kundi ito po ay ginawang pagkain. Kaya ang pinapakain po sa atin ng Panginoon ay yung pagkain, yung mga gulay, yung mga prutas, yung mga bagay na, yung mga hayop na pinapakain ng Panginoon. Yun po ay, yun ang nilinis ng Panginoon. Pero bakit yung dugo? Ay bakit natin kakainin yung dugo? Yung dugo nga yung panlinis. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, hindi mo pwedeng kainin yung panlinis kasi yun ang panlinis eh. Kaya ang nilinis po kasi ng Diyos, yung mga pagkain, yung mga hayop, yung mga gulay, lahat po yan ay nilinis ng Panginoon. Pero yung dugo, yan po ang panlinis sa ating mga kasalanan. Kaya hindi natin pwede kainin yan dahil yan po ang panlinis. Pakinggan niyo po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5. Ito po ang ating maririnig, mga kaibigan. Sabi dito,
sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Sabi diyan, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, ay walang nararapat itakwil kung ating tinatanggap na may pagpapasalamat. Lahat pa pala ng gawa ng Diyos mabuti. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 1 verse 31, at nakita ng Diyos ang kanyang gawa at narito ay napakabuti. Pero ang Panginoon, sinabi niya kay Noah, lahat ng bagay ay makakain ninyo, bawat gumagalaw na may buhay ay makakain ninyo kagaya ng mga sariwang pananim, ngunit ang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang mahirap po sa tao, matigas po ang ulo ng tao eh. Kung ano ang pinagbabawal, yan po ang kinakain ng mga tao. Sa panahon po ni Adan at Eva, pinagbawal ng Diyos, yung punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama ay bawal kainin. Pero ano pa rin ang pinili ng tao? Yun pa rin ang kinain ng tao, yung pinagbabawal. Pinagbabawal ng Diyos na huwag kumain ng dugo. Pinipili pa rin ng tao kainin ang dugo. Alam nilang pinagbabawal ng Diyos, pero yun pa rin ang kinakain ng mga tao. Kaya wala pong problema. Kaya pagdating po ng paghuhukom, ang Diyos na po ang bahala sa atin na tayo hahatulan pagdating sa mga bagay na yan. Kasi kung ano yung bawal, yun ang ginagawa ng tao. Ayaw nga ng Diyos na tayo po ay kumain ng dugo. Pero yun po ang kinakain ng tao. Pinagbili na ng Diyos si Adan sa si Eva na huwag niyong kakainin ang punong kahoy ng pagkakilala, pagbuti at masama. Pero ang pinili pa rin nila yung punong kahoy na yon. Samantalang napakaraming pagkain sa paligid nila. Pero yung pa talaga, yung pinagbabawal, yung kanilang pinakailaman. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay pinagsasabihan po tayo ng ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay personal, sapagkat kaligtasan po ang pinag-uusapan dito sa ating mga viewers. Kaya po maigpit po na pinagbabawal sa atin na tayo kumain ng dugo o dinuguan, kumain ng mga balot, yung mga binigti, yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. Bawal po yan. Yung halimbawa yung pagkain na inihain kay Baal, o kaya inihain kay Buddha. Hinandog kay Buddha yun, tapos kakainin mo, bawal ng Biblia. Basta Diyos-Diyosan inihandog. Pinagkabawal po ng Biblia yun. Halimbawa sa atin, meron pong mga pabasa, nagbabasa siya tuwing mahal na araw, ay yung pagkain na yun na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nakikikain tayo roon, pinagkabawal po yun ng Biblia. Sapagkat yun po ay inihain sa mga Diyos-Diyusan. Kaya po mga kaibigan, kung kayo man po ay nasasaktan sa ating mga sinasabi, ay sinasabi namin ang totoo. Sapagkat sabi po ni Pablo sa Galatia, Kapitulo 4. Ito po ang sabi ni Pablo na tungkol sa mga bagay na yan. Huwag po tayong magagalit pagka sinasabi po natin ang katotohanan ng 4:16 ng Galatia. Ito po ang sabi. Sabi dito, kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Yun, sabi ni Pablo sa Galatia 4:16, ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi natin pwede awayin si Pablo pag nagsabi siya ng katotohanan. Anong gagawin natin sa katotohanan? 13 ng ikalawang Korinto. Pakinggan niyo po. 13:8. Basa. 13:8 of the book of 2 Corinthians. Okay, sabi rito. Sapagkat kami walang anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Wala po tayong laban sa katotohanan eh. Sa English, tingnan natin. Asa? For we can do nothing against truth but for the truth. Yon. Sabi ni Pablo, wala kaming laban sa katotohanan, kundi kami ay sasang-ayon sa katotohanan. Hindi natin pwede labanan ang katotohanan because ang ating Panginoong Kristo, siya po ang katotohanan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya po ang katotohanan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko ng katotohanan. Kaya sabi niya sa ikalawang Korinto na
kami ay walang laban sa katotohanan, kundi kami ay sasang-ayon sa katotohanan. Pero ang tao ayaw po ng katotohanan. Pag sasabihin mo sa tao ang totoo, nagagalit pa. Dapat magpasalamat ka. Dahil bihira lang sa mga mangangaral magsabi ng totoo. Karamihan dyan, mga pambobola. Karamihan dyan, mga salitang magaganda. Karamihan dyan, mga filosofiya ang tinuturo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, napakahalaga po na malaman natin ang katotohanan. Kahit masakit ang katotohanan, pag ito'y ating tinanggap, ito po ay nakagagaling. Yung katotohanan po, mapait ito eh. Pero yung mapait, ito po ay nakapagpapagaling sa atin. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Bagamat ang katotohanan ay labag sa ating prinsipyo, ngunit ang gusto po ng Diyos, tayo po ay ibalik ng Diyos. Sa pagkakalikha niya sa atin, maibalik ang original nating pagkatao. Kasi dito po tayo nilalang ng Diyos, 4:24 ng Epeso. Ito po ang sabi mga kaibigan na ang pagkalalang sa atin ng Diyos ay ayon po sa katotohanan. Basa. Sabi dito, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan, sabi po, tayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang sa katwiran, sa katotohanan, at sa kabanalan. Yan po ang gusto ibalik sa atin ng Panginoon. Kaya pinagbibilinan tayo ng Diyos na kung ano yung pwede nating kainin at kung ano ang hindi natin pwedeng kainin. Sa daming-daming kakainin, yung pa yung pinagbabawalan ng kinakain ng mga tao. Yan po ang mahirap. Ngayon, ang isa pang katanungan ay, masama ba sa Kristiyano ang paninigarilyo? Kasi hanapan nila tayo, letra por letra na, Brother Aljon, wala ka naman mababasa sa Bible na bawal manigarilyo sa Bible. At wala ka rin naman po mababasa sa Bible na pwedeng manigarilyo. Letra por letra. Kasi ang sigarilyo noon, hindi pa naiimbento, kaya wala pang salitang sigarilyo. Kaya, ang tanong nila, wala kang mababasang bawal ang sigarilyo. Pero pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 52, verse 11. Ano po ang sabi tungkol po doon sa sigarilyo? Masa. Sabi dito, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayo magsisihipo ng maraming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng sisidlan ng Panginoon. Amen. Sabi diyan huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi. Kundi kayo'y magpakalinis. Ang tanong po, ang sigarilyo po ba ay isang bagay na marumi? Marumi po ang sigarilyo. Napakarami pong lason ang sigarilyo na makakasama po sa ating kalusugan. Kaya nga kahit yung gobyerno, pinagbibilinan tayo eh. Ang sabi ng gobyerno doon sa sigarilyo, nakasulat doon, ay government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Ang babala ng gobyerno, ang sigarilyo ay nakakasama sa ating kalusugan. Maski ang ang gobyerno ay pinagbibilinan ang mga tao na tumatangkilik ng sigarilyo. Na ang sigarilyo po ay nakakasama po ng kalusugan. Makikita po natin yung mga kahanan ng sigarilyo. May nakalagay doon na ang paninigarilyo ay sanhin ng kanser sa ilong, kanser sa baga, kanser sa mata, kanser sa utak. Yan po ay mga warning na nakalagay sa sigarilyo. Pero ang tao, kahit warningan mo ang tao, mahirapan po ang tao na tanggalin yung paninigarilyo. Ang paninigarilyo po, yan po ang pinakamahirap na bisyo ng tao na hindi basta-basta kaya tanggalin. Kaya ngayong iba, pagka humintubo sila sa sigarilyo, nagkakasakit po sila, namamatay po sila. Awa ng Panginoon sa ating mga viewers, sa tagal ko pong nabuhay sa mundo, almost 32 years po kung nasa mundo, ay hindi po ako nakatikim kahit isang stick na sigarilyo. Ito po ay kapurihan sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sigarilyo po, ito po ay nagpaparumi. Alalahanin po natin, ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Ganyan din po ang sinasabi po ni Pablo sa 2 Korinto
sa 6, versikulo 14 hanggang 18. Ito pong ating marinig sa ating mga viewers. Basa. Sabi dito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisimpalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, Tuloy. at anong pakikipagsundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, Tuloy. at anong pagkikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Okay, sabi dyan, no? Sa 17, kaya nga, sabi rito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na mga makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, kayo magsihiwalay sa kanila, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Bakit? Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Ano po ba yung pakikipamatok? No? Sabihin niya ito kaya nga ang Kristiyano, kung mag-aasawa po siya, dapat Kristiyano rin yung mapangasawa niya. Kagaya po yan nung baka, yung baka po, meron po siyang pamatok nagpapasan po yung baka ng na mabibigat. Meron nakapasan sa kanyang pamatok. Hindi mo po pwede ipares yung baka doon sa kalabaw. Para sila po ay magkasundo. Sa Kristiyano, ang ipapares po natin ay Kristiyano rin sa ating mga viewers. Para wala pong pagkatalo pagdating po sa kanilang buhay. Sapagkat, anong pakikisama? Meron ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Kaya napakahirap po sa dalawang mag-asawa na ang asawa mo ay sumasampalataya, ikaw naman ay hindi sumasampalataya, napakahirap po pagsamahin nito. Sapagkat pagka ang isa sa dalawa ay hindi nanampalataya, mahawaan po ang isa. Kaya napaka-importante po mga kaibigan, sa ating mga viewers, na tayo po ay magkaroon ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sabi, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, wala pong membro sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ang naninigarilyo. Kaya pag meron po kayong nakitang iglesia na ang mga membro ay naninigarilyo, ay hindi po yan sa Diyos. Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo po ay magsihipo ng mga bagay na marurumi. Ihipo ka nga lang, bawal na paano pa kaya? Lasapin mo na. Sapagkat ang sigarilyo po ay nakakasama. Nasa Biblia ba yan? Pakinggan niyo po. Sa Colosas 2. Ito ang sabi mga kabayan at mga kapatid. Okay, basa. Sabi dito, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Malinaw po ang sinasabi ni Pablo sa Colossus chapter 2. Verse 21, gaya ng huwag dumampot. Siyempre, pag bibili ka ng sigarilyo, dadamputin mo. Mga viewers, huwag lumasap. Siyempre, paghihigop, pagtitikim, at huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Tama po, kaya ngayong gobyerno, pinagbibilinan tayo na wag ito na ababala ng gobyerno, ang sigarilyo ay nakakasira sa ating kalusugan. Nalalasap po natin ang sigarilyo. Natitikman po natin ang sigarilyo. Kaya pag ang tao po ay na-addict sa sigarilyo, napakahirap niya na po tanggalin ang paninigarilyo. Kaya po sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay wala na po mga Kristiyanong naninigarilyo. Kaya pag may nakita kayong mga iglesia na
kaanib sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, naninigarilyo. Hindi po sila totoong mga anak ng Diyos. Wala po sa iglesia ng Panginoong Kristo na sumisira ng kanyang templo. So, pakinggan niyo po, sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Basa. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Malinaw po ang sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 16, 3:16 of the book of 1 Corinthians, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Know ye not that ye are the temple of God? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sabi diyan, kung gibain ng sinuman, kahit ikaw mismo ang gigiba sa templo ng Diyos, ay igigibain ka ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Halimbawa, kung ikaw po'y gumiba ng templo ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng marijuana, paggamit ng mga shabu, paggamit ng mga cocaine, pag sinira mo ang templo ng Diyos, tayo rin po ay sisirain ng Diyos. Pawasakin tayo, gigibain tayo ng Diyos. Saan po? Sa pamamagitan po ng mga karamdaman. Magkakaroon tayo ng sakit, magkakaroon tayo ng cancer, hindi po natin pwedeng sisihin ng Diyos. Sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan kung gagamitin natin ang ating katawan sa mabuti at kung gagamitin natin ang ating katawan sa masama. Kaya sabi ni Pablo, anumang iasik ng tao ay anihin niya. Basahin natin sa isang talata ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Yun po ang sabi, basa. Sabi dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Tuloy. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang Malinaw po. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Galatia, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat anumang iasik ng tao ay aanihin niya. Ang nag-aasik sa laman ay mag-aani ng kabulukan, ng kasiraan. Ang nag-aasik sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. Kaya bawat ginagawa nating kasalanan ay meron pong consequence na nangyayari. Kagaya po ni Pablo, si Apostol Pablo, bagamat siya po ay apostol, ay lagi niya pinapanalangin sa Diyos na yung kanyang tinik sa laman, yung kanyang mata ay lagi nagdurugo. Lagi niya pinapanalangin sa Diyos, pero hindi pinapagaling ng Diyos. O, pakinggan natin, basahin natin yung panalangin ni Pablo. Sa ikalawang Korinto 12, versikulo 7, na pinapanalangin ni Pablo na yung kanyang sakit sa laman, pero hindi pa rin gumagaling. Pakinggan niyo po, 12:7 ng ikalawang Korinto. Basa. Sabi dito, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tuloy. Tungkol dito ay makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa Diyos, akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Yung sabi ni Pablo, lagi pinapanalangin ni Pablo. Yung kanyang sakit sa katawan, yung kanyang mata, pag siya po'y nangangaral ay lagi po itong nagdurugo. Lagi niya doon ipinapanalangin sa Panginoon. Ngunit hindi pa rin pinapagaling si Pablo ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon sapat na ang biyaya sa iyo. Bakit po? Sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan.
Kaya't bagkos ay magpapapuri na may malaking galak sa aking kainahan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan. Sa 7, sabi rito ay ganito, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis na dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman at isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo. Bakit po? Meron po kasing ginawa si Pablo sa iglesia noon. Pinag-uusig niya po ang iglesia. At ang consequence po ni Pablo sa kanyang ginawa ay yung kanyang pong mata. Nang siya po ay nasa Damasco, siya po ay nabulag ng 3 araw. At siya po ay binautismo ni Ananias at muli siya nakakita. Meron pa rin pong epekto yung kanyang mata, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga po sabi ni Pablo, doon sa Galatia, sa Kapitulo 4, sabi niya ay, tinanggap ninyo ako gaya ng anghel, na hindi ninyo pinintisan ang aking laman. Pakinggan niyo po sa 4 ng Galatia, versikulo 14. Basa. Sabi dito, at yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Tuloy. Saan nga naroon niya ang iyong kapalaran, sapagkat pinatutuhanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Malinaw po, sabi po ni Pablo, kung titingnan niyo po sa verse 13, natapwat nalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta, ni tinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon niya ang inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo, na kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata, at ibigay ninyo sa akin. Paniniwala po ng ibang mga ngaral dito, na yung sakit daw ni Pablo sa laman, ay walang iba kundi pambababae. Pambihira. Hindi po pambababae yung sakit po ni Pablo sa laman, kundi yung kanyang mata ay lagi po nagdurugo. Kaya sabi niya sa mga taga-Galacia, ito hindi niyo ginawang kapintasan sa akin, kundi ako'y inyong tinanggap na gaya ng anghel ng Panginoon. Kung maaari sana'y inyong dukwitin ang inyong mga mata at inyong ibigay sa akin. Nagiging kapintasan pala kay Pablo yung kanyang mga mata, sapagkat yung po'y sakit sa kanyang laman. At ito po'y lagi pinapanalangin ni Pablo. Pero hindi pa rin ito gumagaling, sapagkat sabi ng Panginoon, ang biyaya ko sa iyo ay sapat na upang ipangaral mo sa mga hintil. Kaya nga po si Pablo, siya po ay nangangaral dahil sa kanyang sakit sa laman. Katwiran ng iba, ang sakit daw ni Pablo sa laman, pambababae. Huwag po natin iibahin ang nakalagay sa Biblia. Huwag po natin iibahin ang contextual lang talata. Kaya yan nga po ang mahirap. Pagka hindi alam ang talata at ipapaliwanag, naliligaw po ang mga tao. Kaya nga sabi ni Pablo sa unang Timoteo, kung mabasahin natin, Sister, sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Ito po ang sabi ni Pablo. Sabi dito, na nagsisipag nasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Malinaw po na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Maraming nasa maging guro. Pero ang problema, kahit yung sinasabi nila, hindi nila alam. Kaya po ang problema sa ating mga kababayan at mga kapatid. Sa 2 Timoteo pa rin, sa 3, versikulo 7. Anong sabi ng Biblia? Basa. Sabi dito, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan. Mayroon pong lagi nag-aaral, pero kailanman hindi nakakarating sa katotohanan. Bakit? Anong ginagawa nila sa mga sulat ni Pablo? Sinisinsay nila ang mga sulat ni Pablo. Kaya nang nabasa ni Pedro yung sulat ni Pablo, sabi niya na yung iba nag-aaral sinisinsay yung mga sulat
ni Pablo. Pakinggan niyo po, sa ikalawang Pedro, sa 3, versikulo 14. Ito po ang ating maririnig. Basa. 2 Peter 3:14. Sabi dito, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Tuloy. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Tuloy. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at nang walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya delikado eh. Yung mga sulat ni Pablo, sabi ni Pedro yung mga sulat ni Pablo, may mga bagay doon na mahirap unawain, na mga sinisinsay ng mga taong mga walang tiyaga, na ikapapahamak din nila. Kaya pagbibintangan nila na si Pablo babaero daw. Ang sakit daw ni Pablo sa laman pabababae raw. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinasabi ng talata. Yun po ay kasinungalingan. Sapagkat sa Bible po, ang sakit ni Pablo sa laman, yung kanyang mata. Kaya sabi nga taga Galatia, maari bang dukutin ninyo ang inyong mga mata at inyong ibigay sa akin? Sapagkat ako'y tinanggap ninyong anghel. At hindi ninyo pinintasan yung mga bagay sa aking sarili. Kaya, napakalinaw po mga kaibigan sa ating mga paninigarilyo, yan po ay pinagbabawal ng Panginoon. Kaya po ginagawa po ng iba na sinabi ni Kristo, nilinis niya ang lahat ng pagkain, kaya sabi nila, pwede na kumain ng dugo. Sinisira talaga nila ang Bible. Ayan na mahirap, pagka ang background ng Bible, hindi alam ng mga ngaral. Pag hindi natin alam ang background ng Bible, kung hindi natin alam ang contextual ng talata, yan po nagkakaroon ng problema. Kaya ang Bible po ay meron po pag-aaral na contextual. Kailangan malaman natin ang buong nilalaman ng talata. Kung ano yung pinag-uusapan doon sa talata. Kung ano ang tinutukoy ng talata. Yan po ang nagiging problema. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, ay mahigpit pong pinag-abawal ng Diyos mula po sa panahon ni Noah, hanggang sa panahon ng kautusan, hanggang sa panahon po ng mga hintil, ng mga nagsisampaltaya, ay pinagbawal po ang pagkain po ng dugo. Mahigpit pong pinagbawal po ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pagkain ng dugo, pagkain ng binigti, at sa mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. Akala natin, pwede lang tayo kumain pagka inihain kay Buddha, pag inahin sa mga Diyos-Diyusan. Pag mayroong mga pabasa, kakain tayo ng lugaw, akala natin pwede kainin yun. Hindi po natin pwede kainin yun. Sapagkat yun po, inihain sa mga Diyos-Diyusan. Yun po ang pinagkabawal ng ating Panginoon. Mga binikti, yung balon, one day old chicken na hindi lumabas ang dugo, pinagabawal po yan ng banal na kasulatan. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya po, mahalaga po na malaman natin, bilang tayo po'y kaanit ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, malaman natin kung ano yung pinagbabawal ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kung hindi natin itong malalaman, at tayo maabutan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, ang number 1 po, na hatol ng Panginoon, ay mga ngaral ang hahatulan. Pag hindi mo pinangaral sa iyong mga pinapangaralan at sa iyong mga kawan, ang aral ng Diyos, at hindi mo sinabi sa kanila kung ano yung pinagbabawal ng Diyos. At kung anong gusto ng Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos. Ang mga ngaral po ang number 1 na sisingilin ng Diyos. 4:16 ng unang Timoteo. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Paenggan niyo po. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, basa. Sabi dito, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. May sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, sapagkat sa paggawa mo nito, ililigtas mo ang sarili mo, pati ang nagsisipakinig sa iyo.
number one sa isang mangangaral, ang ililigtas niya yung sarili niya sa kanyang pangangaral. Pati yung nakikinig sa kanya. Kaya po, malaki po ang hatol o bigat ng parusa doon sa mga mangangaral kaysa sa doon sa mga miyembro. Bakit? 3:1 ng Santiago, pakinggan niyo po. 3:1 ng Santiago. Anong sabi ni Santiago tungkol doon? Asa? Sabi dito, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Kaya sabi ni Santiago, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang tatanggap lamang tayo ng mabigat na hatol. Pagka guro ka ng kautusan, mahirap. Tatanggap ka ng hatol sa Diyos. Kaya sabi ni Santiago, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang tatanggap kayo ng mabigat na hatol. Kaya pagka tayo po ay guro ng kautusan, tayo po ay mas mabigat po ang hatol sa atin. Lalo na pagka hindi natin ipinangaral ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Masaktan man ang tao, basta sabihin mo ang totoo, kakampi mo ang Diyos. Sapagkat sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sabi ni Pablo, ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko ng katotohanan. Sabi ni Pablo rin sa 2 Corinto chapter 13 verse 8, ako'y walang laban sa katotohanan, kundi ako'y ayon sa katotohanan. Wala tayong laban sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, meron pa tanong dito, no? Ang tanong masama bang paluin ng bata? Pagka ang bata ba ay pinapalo mo dinisiplina mo ang bata masama bang paluin ng bata? Sabi po ng Biblia, pakinggan niyo po, sa Kawikaan 22. Ano siya sabi sa versikulo 6? Sabi ito ganito. Sabi dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Yun, sabi doon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. Pagka ang bata po, ay hindi po natin tinuruan sa mga aral ng Panginoon, sa mga disiplina. Pag ang bata po hindi natin tinuruan, pagka lumaki po siya, ay magiging matigas po ang ulo ng bata. Pag hindi po natin siya sasawayin. Sapagkat iisipin po ng bata na yung kanyang mga ginagawa ay tama, dahil hindi po natin siya sinasaway. Hindi natin siya pinapalo kahit minsan. Paminsan-minsan, kailangan paluin din natin ng ating mga anak. Kung ito'y matigas na ang ulo, sapagkat lalaki po sila na magiging walang takot sa ating Panginoon at sa atin. Pakinggan niyo po, sa Kawikaan 23, versikulo 22. Anong mangyayari? Basa. Sabi dito, bumili ka ng katotohanan at huwag mo 22. dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Minsan nahamak ng mga bata pag tumanda na Kaya pag ang bata hindi mo tinuruan, pag tumanda yan, nako, magiging problema mo yan. Sa 29:15, basahin po natin, mga kapatid. Kaya napakalinaw po na kailangan disiplinahin yung bata. Basa. Sabi dito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Paano magkakaroon ng karunungan yung bata? Yung palo ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang bata na hindi sinasaway ay magiging kapamakan niya. Kaya nga po mga kaibigan sa ating mga viewers, delikado po. Kailangan ang ating mga anak, disiplinahin natin. Hindi naman natin bubugbugin o papatayin natin sa bugbog. Kailangan lang po natin paluin. Sapagkat ang Diyos na mamalo rin ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pinapalo rin tayo ng Diyos. Dahil pinapalahanan tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya po tayo pinapalo. Hebreo 12:6. Pakinggan niyo po hanggang 9. Basa. Okay, Hebreo chapter 12. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Amen. Wala naman pong magulang
na hindi niya papaluin yung kanyang anak pagka ito'y mali. Minsan pag ang ating anak nagkasala, paluin po natin kahit paminsan-minsan. Minsan-minsan lang po. Sabi po ng Biblia, paminsan-minsan. 13:24 ng Kawikaan. Basa. Ay ganyan po. Sabi rito, siyang naguurong ng kanyang pamalo ay napupuod sa kanyang anak. Pagka inuurong mo pala yung pamalo sa iyong anak, napupuod ka. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Pag iniibig mo ang anak mo, pag nagkamali, pwede po natin parusahan. Kaya po mga kaibigan sa ating viewers, mahal po tayo ng ating Panginoon. At ito po ang inikod muli si Brother Ariel Guevara. Sa susunod po, tayo po ay magsama-sama at magkarinigan sa FB Live. Pagpalain po kayo ng Panginoong Kristo at sa Diyos lamang po lahat ng papuri.